Hey, what's up mga ka-amaze? Welcome to my YouTube channel. Once again, this is Amazing Marine Vlog. So, happy Sunday, and since wala pa akong trabaho, meron akong time to make a video. And so, this video para po ito sa mga applicants natin at sa mga waiting list na ng mga aplikante. Additional information lang at syempre tips para dun sa mga nagpa-process pa ng kanilang mga papel. But before we continue mga ka-amaze, syempre gusto muna nating i-shout out. Unang-una yung ating Philippine Marine Corps Special Service Office. Ayan. At sila po yung talagang mga matitikas natin na mga personnel na nagpapakandak ng mga physical fitness test para sa ating mga applicants. At syempre, nandyan din yung kanilang mga strikers na matitikas. Nandito sa likod ko, ayan o. So, usap-usap lang tayo ngayon mga ka-amaze. So, baka may mga kilala kayo dyan. Shout out sa inyong lahat. Happy Sunday! Continue mga ka-amaze. Unang-una, natatalakayin natin ngayon mga ka-amaze yung dating sa mobile recruits. So far sa ngayon, more on sa mga provinces pa lang as of this time. Unahin natin yung Cotabato City. Siyempre, ongoing pa yung kanilang registration. Nag-start yan noong March. So yung kanilang schedule ng kanilang APSAT exam I think is April 30 to May 2. Yan. Then yung kanilang NP and IQ exam is on 2 and 4 of May. So pag nakapasa kasi noon sa APSAT, diretso na kasi yun sa IQ. So mas mabuti na pagpreparahan nyo talaga na ipasa yung APSAT exam pag kumuha kayo dun sa Cotabato City. So, kasi ongoing sila ngayon. So, by May, yun na yung APSAT exam nila. So, pwede pang humabol dyan, I'm sure. Yung mga taga Cotabato City or yung mga karatig provinces natin dyan. Pagdating naman sa Tarlac, ongoing na yung kanilang physical medical examination. I think tapos na yung kanilang first wave. So, waiting na rin yung kanilang second wave na magme-medical. At syempre may mga compliance pa yung mga sa first wave. So I think so dapat magawa nyo talaga ng paraan na maayos yung kaagad yung compliance ninyo. Then sa Cagayan Valley naman, tapos na rin yung kanilang first wave ng kanilang physical and medical examination. So yung second wave naman mga ka-amaze is nag-aantay naman na tatawagan sila, ititik sila na pupunta na sila doon sa Gamu, yan, sa Cagayan Valley yan, at doon yung kanilang physical and medical examinations. So yung Cagayan de Oro naman, I think ganun din, ongoing din yung kanilang physical and medical examination, at hopefully lahat yan matatapos lahat yan eh. So hindi naman natin masasabi na wala talagang compliance. So I think mostly nagkaka-compliance lang yung mga applicants natin is sa ngipin yan. Kasi hindi naman talaga napi-perfect ang ngipin ng isang tao. So may mga dapat ayusin, dapat lagyan ng mga postiso, cleaning, mga ganun, para at least pero kung ako ang tatanungin, mas mabuti pa na habang nag-apply kayo, you must alagaan nyo na yung ngipin nyo. Kumbaga lagi nyo siyang i-clean, yan, ipapapastahan nyo na para at least pagdating nyo sa dental, dating ng inyong physical and medical examination, so parang wala nang ayusin at magiging okay na yung pagdating sa dental. So aside from that, meron ding mga sa varicose veins, yan, nagkakaroon din tayo dyan ng ng compliance. At syempre yung mga na lang, siguro yung mga athletics na tao,
yung mahilig sa sports, yan. For example, kasi minsan nagkakaroon ng hindi tama yung heartbeat nila. So, basta yung niyan mga ka-amaze, yung ko-confirm talaga niyan is yung mga doctors and medical personnel natin na nandiyan naman at sila po talaga yung mga authorized na tao na magko-confirm yan at mag-advise sa inyo kung ano yung mga dapat ninyong gawin. Okay? So, ito information lang sa akin at additional advices para sa inyo para at least magkaroon kayo ng mga idea. But so far, dito sa Manila, nagtatanggap pa rin tayo ng nagtatanggap pa rin yung ating recruitment center ng walk-in applicants. So kung pupunta kayo dito, mas maganda na umaga, yan, mga 7, nandito na kayo, tapos naka white t-shirt and maong pants with shoes, tapos nakatuck-in na kayo yan, tapos naka haircut para at least pagdating ninyo and bring nyo yung mga requirements para di na kayo mahirapan pag hinanapan pa kayo ng mga requirements. Mas madali ninyong mabigay lahat at iwasan ninyo na yung overage na kayo, yan, pati yung mga height ninyo dapat nasa tama talaga para at least hindi na kayo magkaroon ng aberya pagdating nyo dito sa recruitment center. So tuloy-tuloy lang sila. Tapos syempre mag-antay lang kayo ng time na tawagan kayo kasi yan naman talagang advices at iti-text kayo kung kailan yung exam ninyo, yan. Basta mag-antay lang talaga kayo. And sa ngayon more on mobile recruits mga ka-amaze. So yung katatapos lang ngayon is yung Cebu batch. Yan, sila natapos na. So from Cebu pumunta na sila dito para i-process yung kanilang requirements. So yung mga requirements na yan, may mga local requirements kasi, local papers na kukunin nyo sa inyong municipality kung saan kayo talaga nanggaling. Like for example, yung mga barangay clearance, police clearance, mayor's permit, mga ganun yun kung saan kayo nanggaling. So, na mga provinces. So after that, iipunin ninyo yan, tapos ilalagay sa isang folder para but syempre may madadaanan pa dito ng mga offices. So after that, ipa-final folder na ninyo, and then ipapasa ninyo dito. At kung okay na yung final folder ninyo, so mag-antay na lang kayo ng PFT. Yan, yung kanilang physical fitness test naman, yung inyong pagpreparahan. But sinasabi ko nga, kung mag-apply talaga yun ng military, dapat i-prepare niyo yung sarili nyo. Hindi lang ninyong basta-basta na sabihin niyo na na mag-apply kayo ng military, parang wala lang. So dapat kung yan yung pangarap nyo at yan yung gusto nyong i-aim sa buhay nyo, maging member ng military, umpisahan nyo nang mag-prepare mentally and physically. Yan, para at least di kayo mahirapan pag once na nag-start na kayo, di ba? So far mga ka-amaze, yun lang yung aking maibibigay ngayon na mga informations. At sa mga laging nagtatanong sa akin, ang tanong nyo lang, napakadali lang naman sagutin. Syempre kayo din kaya nyo nga sagutin yon, di ba? Na ang tanong nyo, gusto nyo maging pangarap nyo maging isang Marines, di ba? So paano umpisahan? So syempre mag-apply muna kayo. Di ba? Dapat hindi kayo overage. So habang bata lang, tips lang, habang bata pa, dapat mag-apply na kayo kung yun ang pangarap nyo. Huwag nyo lang antayin dun sa mga alanganing edad na kayo. Yung 24 na kayo, 25, napakahirap na. Hindi na kayo pwedeng matawag nito, mabigyan ng chance pag 25 years old na kayo. So dapat habang young pa kayo at able pa kayo mag-apply, i-post nyo yung sarili ninyo para matupad yung mga pangarap ninyo. Focus lang kayo sa goal nyo. Yung tandaan ninyo, hindi lang kayo ang mga aplikante dito sa Pilipinas. Yan. Kasi kahit
napakarami na ngang branch of service. Meron pa tayong Philippine Army, may Air Force, may Navy. Yan, nandyan din yung Coast Guard. So, yung hindi dyan natatanggap, marami pang pwedeng pag-applyan. So, hindi lang ikaw yung aplikante. Diba? Thousands of applicants yung kakalabanin mo rin. Yung kakompetensya mo. I mean, diba? So, kaya nga sabi ko sa'yo dapat prepare physically and mentally. Kasi pagdating sa exam, pagdating sa interview, baka dyan kayo madadali. So, sayang lang yung effort nyo. Sayang lang yung time, sayang lang yung mga gagastusin ninyo, 'di ba? Tapos after all, mababagsak lang kayo or hindi kayo papasa. So dapat kung talagang gustong-gusto ninyo 'yan, i-prepare niyo talaga ang sarili niyo. 'Yun lang naman yung isang thought na at maiiwan ko sa inyo mga ka-amaze sa mga applicants natin, no? Yan, ano lang, yung mga galing province, yan, tapos papunta dito sa Maynila, ang masasabi ko lang sa inyo, huwag niyong pagsukuan at huwag kayong basta-bastang mawala ng pag-asa, or I think yung parang uuwi kayo agad, ganon, kasi matagal. Dapat marunong kayong mag-antay kasi yung yung application talaga, hindi yan madali lang basta-basta nandiyan na kaagad, ganon. Pag dito ka talaga sa sa walk-in natin ng mga applicants, matagal talaga kasi antayin mo yung text, antayin mo yung tawag nila para sa examination mo. Not unless kung sa mobile recruit ka, medyo mabilis. Pero pagdating naman sa physical and medical examinations, baka magkaroon ka rin ng compliance. So medyo matagal-tagal, pero mas mabilis compare sa mga walk-in applicants natin dito. Maliban na lang kung nakapagpapa-exam na sila dito. And so far, ang gusto pang magtanong sa akin, so pwede kayo mag-message sa akin sa page ko, yung same lang, ang Amazing Marine Vlog, yung aking FB page. Pwede na ako ma-reach out dun. Tapos, kung meron kayong gustong malamang mga schedules, ayan, syempre yung tingnan ninyo yung Philippine Marine Corps official page, FB page, yan, i-search nyo lang yan, then makikita nyo dyan, nandyan lahat, at pinopost naman dyan ng ating recruitments, kung naman, kung saan yung mga schedules, kung saan yung mga pagbibigay ng exams. So yun lang mga ka-amaze, and see you again next time sa next video natin. Happy Sunday everyone. Thank you and God bless us all.